So mayroon na naman tayong konting tips na ibahagi po sa inyo o i-share po sa inyo. So mayroon tayong ECU rito, kwadradong malita ng Hyundai Accent, Hyundai Accent 2015 model. So sabi ng mekaniko nito o yung manghuhula na nagalaw po nito, yung ignition coil pa rin ang problema. So ito po ang sinasabi ko sa inyo palagi na pagka ganito na yung mga Korean vehicle, kadalasan po sa mga Korean vehicle, ito po ang pinaka weakness nila, yung mga ignition coil driver, yung sa P0748 na code, yung sa third stuck in gear issue. Okay? So ngayon balik po tayo rito. Ang naging problema lang po nito mga kalbularyo ay yung ignition coil driver. Kumbaga nang na-test po niya doon sa sasakyan mismo, wala na po siyang pulso. Alam naman natin na yung sa ignition coil socket doon sa mismong sasakyan, kumbaga yung 12 volts mismo ay naka-steady yon. At yung negative naman, yan po ang nagtitrigger. So ngayon, ang problema nito ay wala na po siyang pulse. M17B. So ito po yung part number ng kwadradong malita na ating ginagawa ngayon. So ngayon, ituro ko sa inyo kung paano natin ito i-trace up. Marami naman tayong videos na pinakita rito, pero ang iba hindi pa silip sa ating mga short videos. Dito ko ipakita sa inyo kung paano natin ito aayusin. Okay, so gumamit po tayo ng digital multi-tester. At marami namang paraan kung paano natin to i-trace up kung ano lang talaga ang naging dahilan o tinatawag nating may problema. So dito po sa akin ay dito po tayo punta. So 200 ohms. Yan o. Okay, so ngayon susukatin natin to one by one. Ito. So ito po yung driver sa ignition coil. Marami na po tayong ginagawa na ganito at marami na po tayong video na binahagi sa inyo. Okay, so ngayon sukatin natin, tingnan na lang natin kung alin rito ang may problema na MOSFET transistor. Okay, so simulan natin. So dito po tayo mag-umpisa. So ganito lang po kasimple mga kalbularyo. Tingnan nyo lang rito ha. Ayan o. Okay. So walang reading. Dito naman. Ayan o. So walang reading pa rin. At dito naman. Ayun. So wala pa ring reading. At dito. Ayan o. So kita nyo ngayon o. Mayroong 102.5 ohms. So ito po ang may problema. So ganun lang po kasimple. At alam kong basic na basic po ito sa inyo. Pero sa mga hindi pa nakaranas ng ganito, ganito lang po ang proseso kung paano natin i-trace up kung ano ang may problema sa apat na MOSFET transistor. Okay, so ganyan lang po. Maraming salamat. Ito po ang may problema. Thank you, thank you.